Kung nailagay dyan. Faith is not about everything turning out okay. Faith is about being okay no matter how things turn out. Ha? Ulitin ko, faith is not about everything turning out okay. Faith is about being okay no matter how things turn out. Natigyan, di ba? Ha? Sino nakaintindi? Ilang beses na ba tayong dinala ng Diyos sa mga sitwasyon hindi natin maintindihan? Yung hindi natin nakuha ang inaasang trabaho, yung hindi gumaling agad ang minamahal natin, yung kahit naglilingkod tayo, dumaranas pa rin ang pagsubok. Pero sa bawat pagkakataon, ang pananampalataya natin ang bumuhay at nagpatuloy sa atin. Ang pananampalataya natin ay sabi, hindi ko man maintindihan, pero alam kong kasama ko ang Diyos. Ha? Amen! Ano? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sinabi ng Diyos sa mga taong nasa gitna ng pagkabilang at pagdulusan na, may plano ako, hindi para sa kapahamakan, kundi para sa pag-asa. Amen! Kaya ang isa ay His will, His way, my faith ay napapanahon at personal para sa atin. His will, may plano siya kahit mahirap. His way, may proseso siya kahit masakit. My faith, may tutong tayong kailangan kahit hindi maintindihan. Ang kalooban ng Diyos ay hindi natin masarap, pero laging makabuluhan. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi laging mabilis, pero laging matuwid. At ang pananampalataya natin ang tulay sa pagitan ng kasalukuyan at katuparan. Woo! Praise His holy name! Isa sa pinakamagandang halimbawa ng His will, His way, my faith ay si Jose. Kilala rin bilang Joseph the Dreamer sa Genesis chapter 37 to 50. Ano yung naging will ng Lord para kay Jose? Sa murang edad pa lang, ipinakita ng Diyos kay Jose kanyang kalooban at pangarap para sa kanya sa pamagitan ng panaginip. Sabi sa Genesis 37, 5 to 7, ipinakita ng Diyos na parang araw siya ay magiging pinuno at yuyuko sa kanyang mga kapatid. Panaginip pa lamang niya mga kapatid, ha? Napakaganda ng palitain, hindi ba? Amen? Ngunit kahit alam na Diyos ang plano ng Diyos, hindi agad yun natupad. Mula sa panaginip, siya ay pinakumin, ipinagpili, inalusta, ikinulo. Ano? Kung may magandang plano ng Diyos, bakit parang kabaliktaran ang nangyari? Sagot, dahil ang plano ng Diyos ay may kasamang proseso. Amen? Ano ito? Ito yung way naman ng Lord sa buhay ni Joseph, mga kapatid. Hindi natin maikakaila ang paraan ng Diyos sa buhay ni Jose ay masakit. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid. Naging alipin siya sa Egypt na binanggol na walang kasalanan. Iniwan na mga kaibigan sa oras ng pangangailangan. Kung tutusin, para mas madali na lang sa sumuko si Jose. Pero hindi siya sumuko. Bakit? Dahil analis sila siya na ang Diyos ay nasa gitna ng bawat yugto ng kanyang buhay. Meron ulit ako po. Sometimes, the worst place can lead you to the best place if God is in control. Sometimes, the worst place can lead you to the best place if God is in control. At makikita natin ito sa dulo ng kanyang kwento. Tapos na tayo sa His way. Ano naman itong faith niya sa mga kapatid? Nasa kabila ng mga pagsubok, nananatiling tapat si Jose sa Diyos, hindi siya
pamahala ng buong Egypt. Ikalawa, sa pinakamakapangyarihan pagkatapos ni Pharaoh. At nang humarap siya muli sa kanyang mga kapatid, ito ang kanyang sinabi: ang masama ng balak sa akin ay ginamit ng Diyos para sa mabuti. Ba? Wow! Ito ang hurog ng pananampalataya. Hindi lang tanggapin ang plano ng Diyos, kundi makita ang kabutihan niya kahit sa gitna ng kasamaan. Hallelujah! Ilan sa inyo dito ang may pangarap mula sa Diyos na tila hindi natutupad? Ilang taon mo na ba ang pinapipray ang breakthrough mo? Ilang beses mo na tinanong ang Diyos, Lord, kailan po? Oh Lord, bakit ganito ang daan? Paalala sa iyo, kapatid, kung si Jose ay hindi sumuko, huwag ka rin susuko. Kung si Jose ay naghintay, maghintay ka rin. At kung natupad ang pangarap ni Jose, may katuparan din ang pangako ng Diyos para sa iyo. Ang buhay ni Jose ay isang buhay na sermon ng tema natin. His will, may plano ng Diyos. His way, may proseso siya. My faith, kailangan lang natin magtiwala. Huwag mong i-judge ang plano ng Diyos batay sa kasalukuyan ng sitwasyon. Hindi pa tapos ang kwento mo. At kung kasama mo ang Diyos, laging maganda ang ending. His way, my faith sa totoong buhay. Ano ba ito? Mula sa theology, lumipat naman tayo sa reality. Mula sa Biblia, ngayon ay tingnan natin ang aral ito sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito tema ng anniversary. Ito ay tema ng buhay. Ito ay tema ng mga taong naglalakad sa panampalataya sa gitna ng mga pagsubok, kawalan, at maraming mga tanong. Ito yung mga tanong, mga kapatid. Ilang beses mo lang naramdaman na parang hindi mo maintindihan ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Nasumisigaw ka, naging along ka sa kwarto mo, sinasabi mo, Lord, bakit hindi ako natanggap sa trabaho? Lord, bakit hindi gumaling si nanay sa tatay? Lord, bakit nagkahiwalay ka rin kahit pinaglalaban ko? Lord, akala ko ba may plano ka? Sa totoo lang, minsan, ang plano ng Diyos ay tila hindi logical. Minsan parang hindi siya nakikinig. Pero kapatid, tandaan dito, just because you don't understand doesn't mean there is no plan. Ang Diyos ay Diyos, hindi dahil naiintindihan natin siya, kundi dahil mapagkakatiwalaan natin siya, kahit hindi natin naiintindihan. Parang kaso ng buhay. Kung hawak mo lang isang piraso, kasi parang walang kwenta. Pero kapag buo na ang larawan, saka mo makikita kung saan isang bagay ang piraso mo niya. Ganun ang buhay. Yung sakit ngayon, patay na mas magandang larawan bukas. Ha? Ang Jeremiah 29 verse 11 ay hindi lang pang memory verse. Sino yung kabisado natin ng Jeremiah 29:11? Lalo na pag may birthday. Ay kung sinisan yan, Jeremiah 29:11. Hindi po ito pang memory